Ayan po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating po malagawain. Ito po ang pakinig ng salita na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon ito po idadalhin ng ating mga aral, ang ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher Bao po Mansano. At tayo po manay magkaya sa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Amen. Praise God. Opo, dakila mapagpalang among banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya sa panandalangin ng taong nilang isa namin minamahal ginagalang ng Pastor Evangelista William Almeida and Teprapo o God. Minsan pa kami nagpupulong nagkapasalamat sa bawat yugto na aming panalagawan, pinagparat nilang isan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa amin sa tutuwin na, O Diyos. Subalit bago po yan, misa pa kami buong pagpapakumaba, imin ng kahabang ng kapatawaran sa lahat ng gawa namin pagkukulang, pagkakamali, pagsalansa sa manakalooban, patawang bawa sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang aking wala pa akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglaga ng mga tamang salita sa aking bibig, dalo ng spiritual na pala, simple ng banaanan, maintindihan ang ibig ng mga bagwa, mapasita, madatiyan, magsisalaming webcast viewers. Ito ang samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damas of hindas at and I believe, cast out from them and bind the power of darkness. Our Lord, Lord, we pray. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord! Purihin po ating pinakamahal po sa Kristo at unad sa lahat, ako muna nagpapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagsamba sa ating pong pinakamamahal po sa Kristo na pinagbubuklan ng bayaya and give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Almeida, the temporal of God. And we always should remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Lins Almeida. At pagbati na rin po ng magandang hapon sa kanila pong beloved children who Almeida family, sa lahat po natin minamati iniibig ng mga kapatid, ng mga kapamanggawan, sa lahat po natin iniibig ng mga bisita dito ngayon, maging sa lahat po natin beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith, sa mga anak, beloved Mr. Willie James Almeida Jr., beloved po, beloved Tim, sa mga anak, at sa lahat din po natin minamati iniibig ng mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan nakantabay sa ating pong live streaming. Magandang hapon po and welcome to the Royal Family of God. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Mga iniibig, maraming tao po ngayon, maging mga ilang Kristiyano, na kung saan ay nadadaya, nasisira, nangapapahamak, dahil po sa lack of knowledge to the Word of God. Dahil sa kakulangan ng alaman ng salita ng Diyos, sila po ay napapahamak, minibig ko. Kaya ako ating munang basahin dito po from the book of Hosea, chapter 4, verse 6. Kaya nilaman po. The prophet Hosea chapter 4, verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Amen. Gabriel po sa Tagalog. Dito po sa Oseas Kapitulo 4, versikulo 6. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman sa akin, namang itatakwil ka, upang ikay huwag maging saserdote ko, yamang inyong lilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang mahal po naman po nagpala sa kanyang banal na salita. So napakaliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga inibig ko, ng aking bayan, ang tao, mga inibig ko, ay nangasira, nadaya, nangapahamak, mga inibig ko, dahil sa walang kaalaman sa salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Imbis na ang Diyos ay sambahin sa Espiritu katotohanan, ang ating Ama sa langit, na nagkatawang tao bilang si Yesu Kristo, may ibig ko kung saan ay sa yung Diyos na makapangyarihan, anong ginawa ng turo aral ng tradisyon ng relihiyon, dahil sa kakulangan ng kaalaman ng tao, yun ang kanilang sinunod. Kaya maraming tao hanggang sa mausto ay nangapapahamak. Pag sila'y namatay, diretso doon sa kapahamakan, may inibig ko. Kaya nga may inibig,
sa mga hindi nagpapahalaga, sa mga hindi nagbibigay ng panahon sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, manibig ko, na kung saan ang kanila pa rin mga sarili ang nangasusunod, sila po talaga ay nangapapahamak, manibig ko. Bakit? Dahil sila po ay nakiayon sa gawa ng sanlibutan, ng liwanag na sinasabi ng Biblia, and be not conformed to this world, but be transformed, and be by the renewing of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So napakaliwanag, may inibig ko. Bagamat tayo po na sanlibutan pang ito, may inibig, pero wag po tayong makikiayon sa gawa ng sanlibutan, may iniibig ko. Ibig sabihin, huwag na po talaga tayong makikiayon sa mga gawa ng sanlibutan ito, mga iniibig ko. Alam na natin ang mabuti at masama, mga iniibig. Oh? Kaya nga, ito po'y laging babala ng tao ng Diyos noong paman, mga iniibig ko, na tayo po'y maging maingat sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat maraming pag-iinganyo ang kaaway ng Diyos, mainibig ko, para ikaw ay mawalay sa kanyang piling, mainibig. Gagawa siya ng paraan para ang iyong atensyon, mainibig ko, ay mapunta sa kanya. Oh? Kaya, pag ikaw ay naghahangad ng mga bagay, ng mga material, mainibig ko, lalo na sa salapi, mainibig, ay talagang ikaw ay mapapahamak, mainibig ko. Ang sabi naman ng banal na kasulatan, mainibig ko, the love of money is the root of all evil. Mainibig ko, ang pag-ibig sa kayamanan, ito po ay ugat ng kasamaan, mainibig ko. Mapapahamak ka talaga, mainibig. Kaya nga, ibig sabihin, mainibig ko, huwag po talaga tayong makiayon sa gawa ng sanlibutang ito. Huwag po tayong makigay sa mga iba, mainibig ko. Dati, ganun ating kalalagayan, mainibig. Kaya nga maalala ko yung isa kong kababayan, kaibigan, matalik, mainibig ko, na naging kapatiran din dito. Last year lang, nakita kami. Mainibig ko. Andun ang kanyang pagsabi no, Brad, nag-invest ako dito sa ganitong pera, 100,000. Kumita kaagad ako ng 35,000 sa isang buwan. Nakatatatlong buwan na ako, may kanya. Meron akong panghulog doon sa aking sasakyan. Sabi ko, maganda, pero sa isang banda ka ako, iisipin mo. Kahit sa bangko, hindi yang kikita yung pera mo ng kahit sa 1,000 sa isang buwan. Imposible ka ako. Kaya naalala ko sinabi na ating minamahal na pastor, pag may mga ganitong mga bagay, sabi niya ay, yan po ay hasyaw. O, hindi totoo, mga inibig ko. Saan ka naman nakakita? Yung 10,000 mo, kikita ng 5,000 sa loob ng 1 linggo? Imposible po yan, mga inibig ko. Kaya po'y daya ng kaaway po yan, mga inibig ko. Kaya pag ang tao po ay naghahangad na, mga inibig ko, sila po ay napapahamak. O? Kaya maglingkod po tayo ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na panahon at tayo magpasalamat ng lubos sapagkat ang Diyos ay nagtalaga ng kanyang totoong pastor na kung saan, mga inibig ko, siya yung kumakandil sa atin. And I will give you pastor according to mine heart which shall feed you knowledge and understanding. Mga inibig ko, sasabihin naman ng iba, o nakita mo, mga pastor, kaya maraming pastor dito sa amin. Oh, pero dito sa atin kasi, iisa lang ating dearly beloved honorable pastor. Sa bawat henerasyon, hindi kasi nila naunawaan because of lack of knowledge of the Word of God. Oh, akala nila, mga pastor, kaya sa mga ibang kongresyon, maraming pastor may inibig ko. Pero dito, iisa lang nag-isang pastor sapagkat ang dakilang Diyos sa bawat henerasyon ay nagtatalaga siya ng totoong pastor na nagmumula sa kanyang puso at ay pinagpala sapagkat sa gawain ito, itinalaga ng Diyos ang totoong propeta, totoong pastor ng ating kaluluwa na sila'y nangangalaga, nagkakandili upang tayo po ay makaunawa ng lahat ng mga bagay. Maging yung mga bagay, yung mga darating na ngayon, mainibig ko, tatay sa huling panahon na itinuro din sa atin ng propeta ng Diyos na itong pastor ng ating minamahal, ating pinakamamahal na Preso Kristo. Kaya tayo pinagpala sa atang pinagpala, mga inibig ko. Kaya nga maglingkod tayo ng buong katapatan, mga inibig ko. Sapagkat, sabi ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Oh? At yung mga pakibasa nga po ito, mga inibig ko, dito po sa Proverbs chapter 1 verse 7, kanila naman po. From the book of the Proverbs, chapter 1, verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools and despise wisdom and instruction. God bless you.
Dito po sa aklat mga Kawikaan, Kapitulo 1, ang talata ay 7. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan ng turo. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, nung tayo po'y naturuan ng totoong pastor ng ating mga kaluluwa, inibig ko, nagkaroon tayo ng takot at nang pagkaroon tayo ng takot sa Diyos, doon, grabing wisdom, knowledge ang ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon na ikaw ay may takot na lumayo sa kapagawa ng kasalanan, mga inibig ko. Oh. Kaya, ang pagkatakot sa Diyos, ito po ay talagang nagbibigay ng katalinuhan sa bawat sa atin, mga inibig ko. Yung turot aral ng propeta ng Diyos, ito po ay ating panghawakan. Yung mga Bible study, ating beloved honorable Sam Pastor din sa Almeida, na mapapanood nyo sa Facebook, sa YouTube, mga inibig ko, yan po yung malaking bagay na magdaragdag ng kaalaman sa bawat sa atin, mga inibig ko. Kaya yung aking kaibigan, inibig ko, nung after itong year na ito, nagkita kami. Oh, sabi ko, ate, kumusta na yung 100,000 mo? Dinagdagan pa pala niya ng 100,000, 200,000. Isipin mo, sabi niya, Brad, hindi ko na makontak yung office. Hindi ko na makontak. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, di ba sabi ko sa'yo, pinaunawa ko na sa'yo dati, na i-withdraw mo na yan hanggat maluwag pa. Sapagkat sinasabi natin minamahal na pastor, pag mga ganyan, hasyaw yan. Isang tiyak na bagay, magpa-fly by night na yan, wala na yan. Kaya lumong-lumo siya, mga inibig ko. Kaya hanggang sa mga panahon na ito, meron din pa rin dyan sa mga cellphone nyo na yan nakikita, maraming pag-inganyo ng demonyo, mga inibig ko, na ikaw kikita ka. Bakit ka, parang betting na yan, mga inibig ko, naglalagay ka ng puhunan mo. Nakikipagsugal ka na, mga inibig ko. Yan po hindi na kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero basta, praise the Lord. Sapagkat tayo binigyan ng katalinuhan, kahusayan ng malapanood. Sabi nga ng Proverbs, ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Kahusayan? Bakit ka napapunta dyan, kapatid? Ano nangyari? Ito ilang peraso lang naman, mga inibig ko. Huwag naman itong mangyari na uli, mga inibig ko. Kaya napakahalaga na tayo maglingkod ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibigay natin yan the best na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magkaroon tayo ng takot, mga inibig ko. Alam mo na yan, binigyan tayo lahat ng discerning spirit ng ating mahal na Panginoon. Yung mabuti at masama, alam natin yan, mga inibig ko. Kaya panghawakan po natin yung kaligtasan, yung ating pananampalataya, mga inibig ko. Kaya nga, pag ikaw ay may knowledge sa Word of God, may inibig ko, hindi ka basta-basta manuloko, kahit ikaw ay baguhan lamang. Isipin mo, yung kapatiran natin, napakinggan ko na patuloy isang araw, marami siyang karamdaman, talagang mga bisyo niya, mayroon pa siyang anxiety, patuloy para madidepress na siya, may inibig ko. Talagang, pero yung asawa niya, nung nagbago siya, hindi pa rin maniwala. Ayaw pa rin maniwala. Ipinahintulot ng Diyos ngayon, yung isang anak nila na mahal niya, nagkaroon ng hernia, yung luslos, minibig ko. So sabi nung ating mga kapatid, nag-fasting siya, tapos sabi niya, pag-uwi ng Friday, sabi niya, sweetheart, sumama ka sa akin. Hindi na ma-operahan ng iyong anak. Kasi malaki hininging pera ng mga panahon na yun. Wala silang pera. Sumama. Pagkatapos nung minibig ko, nung siya po ay nakadalo ng ating overnight prayer meeting, grabe ang kanyang pag-iyak. Pagluha, mainibig ko, andun ang kanyang taos-pusong pagsisin ng tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Kristo, nabuksan ang kanyang unawa. Nagkaroon siya ng katalinuhan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Kinabukasan, medyo nagkagulo sa ibabaw na, sa kanilang sala. Sabi ng ating beloved brother, pumunta siya sa ibaba. Bakit? Yung palang asawa niya, kinukuha lahat yung mga rebulto. Isinako lahat. Nagalit pala yung biyanan. Sabi niya, bakit mo ganyanin yung Diyos natin? Hindi po ito totoong Diyos. Nalaman ko, napakinggan ko kagabi sa preaching na aming minamat, ginagalang siyang pastor. Kanya, so naunawaan. Pero bagamat nagalit, pero later on, nawala rin yung galit sapagkat nakita nila naging ilaw sila sa kanilang sambahayan, pinagpanan lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nabuksan yung unawa, nagkaroon ng katalinuhan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga may inibig ko,
May babala ang ating mahal na Panginoon. Ito yung reminder sa bawat isa sa atin. Hindi dito pinag-uusapan na ikaw ay tumagal na ng ilang dekada, mga inibig ko. Sapagkat ang diablo ay para siyang isang yun na umaatungal, handang manila, mga inibig ko. Kaya, ito'y babala sa atin upang yung wisdom from above na ating nasa atin, na itinuro sa atin, ating dearly beloved, our parents and our beloved children, ito po'y panghawakan natin upang ito'y mananatili sa atin. Ano ang paalala? Anong babala ng ating banal na kasulatan? Ano po sabi dito from the Epistle of Paul, from chapter 5, verse 15 and 17. Kaya lang po. The book of Ephesians chapter 5, verses 15 and 17. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Wherefore, 17, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. God bless you po. Efeso Kapitulo 5, versikulo 15, talon sa 17. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. So ito'y babala sa bawat sa atin, mga inibig ko. Upang hindi tayo magkulang ng kaalaman, mga inibig, na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito, tayo po lahat, ang sabi dito, mga ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag kaya ng mga mangmang, kundi kaya ng marurunong. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano bang kalooban ng mahal na Panginoon? Yung tayo sumunod, isagawa natin ang lahat ng 100% ang kanyang banal na kautusan without any mental reservation, but rather with the open heart, magmula sa pagsunod sa kabanalan. Pagsunod sa kabanalan, hindi tayo naging banal dito lamang, kundi maging saan ka mapadako, laging banal ka sa iyong kasuotan, maging lumalabas sa iyong bibig, may inibig ko. Sapagkat ang Diyos ang tatawag sa atin ni banal, kaya magpakabanal po tayo sa lahat ng uri ng pamumuhay. Lagi tayong nagpupuri. Lagi tayong humahayo, nag-aayuno, mga inibig ko. Nagbibigay, nagtatapat sa lahat ng bagay, mga inibig ko. Yan ay yung naunawaan natin, yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po nasa huling panahon ng mga inibig ko. Kaya kung tayo po ay magpapaagaw pa sa kaawan ng Diyos, sabi ng Biblia, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kami ng Diyos sa buhay, mga inibig ko. Kaya panghawakan natin ang ating kaligtasan, yung ating pananampalataya, mga inibig ko. Ngayon, ano po ang pinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat nating gawin upang hindi tayo magkulang ng kaalaman na nagbumula sa ating dakilang Diyos na buhay? Ano po sabi dito sa 1 Timothy chapter 6, verse 14? Kailan lamang po? From the book of 1 Timothy, chapter 6, verse 14, that thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. God bless you po. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 6, ang talata ay 14. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! So ito po yung pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat gawin ng lahat ng tao, lalo ng mga anak ng Diyos na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mananatili yung katalinuhan, kaalaman na nagbumula sa ating dakilang Diyos sa buhay. Hindi tayo magkukulang, manibig ko, na ating tuparin, ating sundin, manibig ko, ang mga utos na walang dungis, mga inibig ko, walang kapintasan. Ibig sabihin, isagawa po natin ng 100% ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin pipiliin yung gusto lamang natin ng mga utos katulad sa ating mga kinigisang reliyon. Lahat po rito, sundin po natin yung tinuturo sa atin ng ating dearly beloved Honorable Pastor, ang mga Bible sa ating beloved Honorable San Pastor Luis Almeida, beloved Mama Dear, the whole Almeida family, sundin po natin yan. Asyantiyak na bagay, nakakatiyak tayo, mga inibig ko, anumang oras na babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay handang sasalubong sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya panghawakan natin, mga inibig ko, yung ating kaligtasan, yung ating pananampalataya. Kaya kahit kung meron ka nakikita dyan sa cellphone mo, mga inibig ko, i-disregard mo lang yan.
Huwag mong pansinin yan. Ang gawin mo, i-share mo yung Word of God. Yung mga himala na nangyayari sa gawaang ito, na dito ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay nagbabago ng tao, ang Diyos ay nagpapala, ang Diyos ay magbibigay ng kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Yan po yung ating i-share, mga inibig ko. Hindi yung tayo magsishare sa kanila. Magbibet ka. Naku, Diyos ko po. Talaga namang, wag naman po mangyari yan, mga inibig ko. Manghawakan natin yung turot aral ng propeta ng Diyos. Magbigay tayo ng kahalagahan sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen, praise God. Kaya pag nagawa natin yan, minibig ko, na walang dugis na iyong sinusunod ang bawat kautusan ng ating mahal na Panginoon, walang kapintasan, may pangakong ating nakinig sa buhay. Kahit anong mangyari, kahit tayo na sa pandemic pa hanggang sa mga oras na ito, minibig ko, kailanman hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huling talata, dito po sa Hebrews chapter 13, verse 5. Maganda na po mamit, manunugtog, kayo lang po. The book of Hebrews chapter 13, verse 5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. God bless you po. Dito po sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 5. Mga gilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mga kasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, at sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang pangako ng ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig ko. Lamang may pasubali ang Diyos doon. Sa unang sabi, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Hindi masama ang salapi, mga inibig ko. Magagamit natin yan para sa mga inilulunsad na krusada ng gawaang ito upang ang mga tao ay makalapit pa at makapaglingkod din sa ating pinakamamahal na Panginoon upang yung ating mga tinatamasang pagkapalang physical, material, lalo tigil sa spiritual na pagkapala ay makamtan din ng ating mga iniibig na mga kababayan, maging lang ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, mga inibig ko. Gamitin natin yung ating mga pera na yan, mga inibig ko, habang meron pang panahon. Sapagkat sabi ng Biblia, yung sa ating pangako ng ating mahal na Panginoon, kahit anong kalalagayan ng panahon ng mundong ito, hindi ka kailanman pagkukulangin. Hindi ka iiwanan. Hindi ka kailanman pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Kaya wag na po tayong maghangad pa ng ano-ano mga inibig ko. I-focus natin ang ating mga pusit kaisipan sa mga spiritual na bagay tungkol sa langit, mga inibig ko. Wag dito sa lupang ito. Sabagat lang natin sa lupang ito ay mawawala, mga inibig ko. Kaya sabi ng banal na kasulatan, my people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Kaya wag po tayo magkukulang ng kaalaman na gumula sa ating mahal na Panginoon. Dito hindi nagkulang sa atin ang ating dearly beloved and our parents in the Lord, beloved children, na lagi tayong binibigyan ng mga gandang pananalita, salita, tungkol sa salita sa ating pinakamamahal na Panginoon. So we have to meditate the Word of God day and night upang tayo po'y magkaroon ng mabuting pakitagumpay plus ang kanyang pangako na buhay na walang anytime now. Tayo po lahat ay tumayo, mga inibig ko. At sa lahat ng ating inibig ng mga baguhan, mga bisita nandito ngayon, mga sa ating beloved webcast viewers, kayo po yung aming inanyan at pumunta sa harapan. Tanggapin po ng formal ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen, praise God. At gawin nating panalangin ang awiting ito. Amen, praise God. Hallelujah. Dito po sa harap, huwag po kayo mahiya, mga inibig ko. Ating pong alalayan ating mga inibig, mga baguhan. Amen, praise God. At ating itaas ang ating makamay habang ating pinapupurihan ng ating mga panahon. Gawin natin panalangin ng awiting ito, mga inibig. Unawain natin ang mensahe ng ating awiting. Hallelujah. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod Yes. at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, Hallelujah. pangako ko, ako'y aawi Yes, Lord. at sasamba hanggang sa pagbabalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Yes, Lord.
nagtiwala sa sarili. Sa iyong mga kamay, Hallelujah! ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Yes, Lord. Hallelujah! Jesus. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong-iyo. Nung una, ang sabi ko, di iiwan, dilalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y nanapit, nagtiwala sa sarili. Sa iyong mga kamay, ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Mga iniibig, yung mga pangakong binitawan natin sa ating mahal na Panginoon nung una, nasabi natin tayo maglilingkod at magtatapat sa kanyang dakilang pangalan. Nangako tayo lahat ng mga pangako sa ating mahal na Panginoon. Subalit kung hindi naman po tayo mag-iingat sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay, sapagkat ang kaawin ng Diyos ay lagi nagpapadala ng kanyang misero din upang guluhin ang kanyang mga anak. Mga inibig ko, kaya kung tayo po'y magkukulang sa salita ng Diyos, tayo po'y mapapahamak. Mga inibig ko, malapit ang babalik ang ating mahal na Panginoon at inaantay ng Diyos na ibalik mo yung unang pag-ibig mo sa Kanya. Maaari sa matagal ng panahon, hindi mo nasasabi na iniibig mo siya. Kaya ng oras, ang tamang panahon, ibuka ang bibig mo, sabihin mo, mahal na Panginoon, iniibig kita. Mahal na Panginoon, paglilingkuran kita, ibibigay ko aking buhay sa iyo. Hanggang sa hindi na lapit na magkabali, pangawakan mo lamang kami lahat, O Diyos. Hallelujah! Mag-ingat ang bawat sa pag-ibig. Hindi nagkulang ating dinibilaban ng rupas at dinibilaban children na magtuturo pangangaral sa bawat sa atin. Lagi tayong pinalalahanan na huwag tayong magkukulang, mahinibig ko. Sa mahal ng Diablo, pag ikaw ay nagkulang na, nandyan na siya lalap sa'yo, mahinibig ko, hanggang sa magawa mo na yung dapat hindi mo magawa.
ito ang tamang panahon na manumpaling ang boses sa ating pinakamalawang. Ibalik natin yung natin pag-ibig sa ating pinakamalawang noon. Hallelujah! Patuloy tayo magpuri. Patuloy natin pasalamatan ang ating nakilang Diyos sa buhay. Hallelujah! Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako. So hanggang muling ang unang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo. Yes, Amen. Purihin ka, O Diyos. Muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. Yes, Amen. Hallelujah. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Hallelujah! Hallelujah. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako. Muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo. At huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Yes, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y hawakan mo. Aminin po natin na tayo mahina. Kung tayo'y hahawak sa ating dakilang Diyos, baka makabitaw tayo. Kaya, isa puso natin, mahal na Panginoon, hawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa lahat po ng ating live webcast viewers, sa ating mga bisita na narito. Mga minamahal namin mga bisita at magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kayo po ay lubos na pinagpala dahil alam namin na ang pinakamamahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng Diyos upang magkaroon kayo ng tunay na karunungan na magbibigay sa inyo ng kaligtasan ng inyong kaluluwa. Saksi kayo ngayon kung paano kumikilos ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos sa buhay ng mga tapat na mananampalataya sa JMCIM. Inyong narinig ang mga patotoo at kanyang dakilang mga tanda, kababalaghan, mga himala na katuparan na ipinangako ng Diyos sa banal na kasulatan. Kung ibigay mo ang iyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon, isuko mo ang lahat sa ating dakilang Diyos, ikaw rin ay lubos na pagpapalain. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan.
Ito po yung magiging susi upang mabuksan ang kalangitan, isulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Unang reglamento ay ang pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo. At nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pagsanib ng isang relihiyon. Ito po ay upang matupad na magkaroon ka ng tunay na relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ito po ang bautismo sa tubig mula pa noon sa panahon ng mga apostol hanggang kasalukuyan. Ito po'y isinasagawa upang lubos na mapatawad ang inyong mga kasalanan. Hallelujah. Kaya huwag po kayo lumisan na hindi na bautismuhan sa tubig para makasiguro maisulat ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. Ang pang-apat, yung bautismo ng banal na Espiritu. Ang Diyos mismo ang magbabautismo sa inyo ng kanyang banal na Espiritu. Habang ikaw ay nagpapatuloy sa pagdalo sa ating banal na gawain at naglilingkod ka, nagsusumikap, sundin ang kanyang kalooban, ang bautismo ng Espiritu Santo na may tanda na magpagsasalita ng iba't ibang wika ay darating sa iyo. Pag sumayo ang banal na Espiritu, meron kang kapangyarihan mula sa ating dakilang Diyos at magiging buhay na patotoo, kamangha-manga ang gagawin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating minamahal na mga bisita, sa ating mga live webcast viewers, ngayon po, isuko nyo ang buhay nyo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tanggapin nyo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas, hari ng inyong buhay. Mga minamahal, sumunod po kayo sa panalangin. Sabihin nyo ito, pinakamamahal na Panginoong Yesus, narito po ako, isang makasalanan. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, nagsisisi na po ako. Hallelujah. Pinakamamahal na Panginoong Yesus, tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. At hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo ng dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Patuloy po nakataasan yung mga kamay, makipag-ugnayan po, at kami naman po ang manalangin para sa inyo. Opo mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal, at iginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, ang iyong huling propeta. Kami pilubos na nagpapasalamat, O Diyos, sa mga kaluluwang ito, na taos pusong tumanggap sa iyo. Amang banal, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dalangin po namin, O Diyos, iligtas mo po sila 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik.
Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pakibaba na lang po yung mga kamay na isagawa na po. Kayo'y lubos ng sumampalataya at nakapagsisi na. Pagkatapos po ng banal na gawain, magpabautismo po kayo sa pangalan ni Jesus. At ito po yung simula. Magpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. At susunod na po ang mga pagpapala kung kayo'y magpapatuloy. Ang inyong pananampalataya ay lalago ng lalago. Tinitiyak natin, kayong lahat with your family ay maliligtas kung magpapatuloy po kayo. Kaya anyayahan niyo po yung mga mahal niyo sa buhay, invite them. Lalo na yung mga hindi pa nakakilala sa ating dakilang Diyos. Ito po yung simula ng masaganang buhay, patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. God bless you po. We love you in the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Rob Blanco. Amen. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Joey. Magkaisa po tayong dumalangin, mami na mahal, para sa lahat ng ating mga pangailangan. Tayo po muna magkaisang dumalangin ng pagsisisi, buong pagpakumaba. Manalangin po tayo sa ating malapit. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal ang Panginoon Jesus, sa pangungunang dalangin ng aming kagalang-galang na mga Pastor Evangelist, Waldes, Radon Meda, your end-time prophet. Kami po ay humingi ng kapatawaran, malapay lubos na nagsisisi, sama kami nasumpungan sa mga pagkukulang, pagkakasala. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin at tulungan mo kami. Masunod po namin lahat mong kautusan, mahal na Panginoon, at maging handa kami sa pagbabalik mo at maggamit mo rin po sa napakalawak mong gawain sa pagligtas ng napakaraming pangkaluluwa sa pangunguna po namin na ginagana magulang sa beloved children. Ala Panginoon, napakapalad po namin. Lubos aming pasasalamat sa iyo. Nagsugo ka ng totoo mong propeta. Aming minamahal ginagana, mahal na Pastor, together with the beloved Mama Dear, the beloved children, mahal na Panginoon, na pinangaral buong katotohanan at narito kami, lubos mong pinagpala ng buhay na walang hanggan at lahat ng pagpapala tinatamasa po namin ngayon, mahal na masagana na buhay, mahal na Panginoon, lubos po namin pinasalamatan ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay namin, mga kinigala, mahal na Pastor, and all the beloved children, mahal na Panginoon, at pinangako mong ibubuhos sa pagpapala ng spiritual, physical, material pagpapala na umapaw upang patuloy na ipapangaral ng isang ebanghelyo sa buong kinapalbaw ko magbabalik ay lubos po namin pinasalamatan na angkin. Salamat po sa iyo, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Mami na mahal, i-lens po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin mo natin ating kagalang-galang mga Pastor Evangelist Waldes Radameda, naglehans po sa atin, mami na mahal, ating mga loved ones, mga kapatid na sa buong Pilipinas, buong mundo, anumang karamdaman niya, mga bisyo yan, mami na mahal, i-cast out po natin ng mga sasamang espiritu niya sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, unbelief and doubts, carnality, include pride, lust, covetous, materialism, hallelujah, kasaw, in Jesus' name, be healed from self, right now in Jesus' name, be healed and be blessed in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pasalamatan po natin ating mahal na Panginoon na mahal dahil tinanggap na po natin ang katutasan ng mga problema, kagaling, makaramdaman. Hallelujah. Lahat ang pagpapalang pinangako ng ating mahal na Panginoon na mahal. Bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Isisigaw po natin napakamaparihan salitang hallelujah. Praise the Lord. Sabay lok sa mga na mahal. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. And we love you so much, Lord God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you so much.